Coup d'etat, Pranses sa kataga, na pumasok sa ating bokabularyo ng panahon ng gobyerno ni Cory Aquino. Ilang beses ba naman nagtangka itong grupo nila gringo? At ang mga tunog ng putok ng baril ay halos naging pangkaraniwan na lamang, lalo na yung mga nanggagaling mula sa mga paligid ng kampo. Mula 1987 hanggang 1989, umalingaw-ngaw ang mga putok ng matataas sa kalibre ng baril. Gaya ng mga nadinig noong gabi ng Miyerkules. Hindi sa Malacanang, hindi sa Campo Aguinaldo, kundi sa Senado. Pero hindi lang sa armado at sa biglaang pag-aagaw ng kapangyarihan mula sa Estado ang kahulugan nito. Aba, madalas na ginagamit rin ito sa mga palitan ng pamunuan sa Senado. Lalong-lalo na sa Senado. Hindi yan. Ang tinutukoy ko ay yung nangyari pa pagkatapos, 2 araw bago ito. Our country free. Hindi rin yan. Ito. Ang tinutukoy ko, ang ika-33 Pangulo ng Senado. I, Alan Peter Schramm Cayetano, having been elected to the position of Senate President, so help me God. Biruin mo saan ka nakahanap o saan ka makakita 4 na Senate Presidents sa nakaraang 4 na taon. At yan lang yung mga medyo nangyari ngayon. Kadalasan pa, may malalim na dahilan kung bakit kailangang magpalit ng pamunuan. Pero sa panahong ito, napakadali na lang magsabi na lahat ng kinikilos ng isang politiko ay para sa bayang ito. Dahil pagdating sa mga nagpapakilos ng mga motibo ng mga taong alam naman natin kung ano. Alam natin kung anong totoo at kung ang pinag-uusapan lalong-lalo na yung pangatlong pinakamakapangyarihang posisyon sa gobyerno. Pero, mga kapatid, may mahaba-habang tradisyon ng mga kudeta sa Senado kahit nung binatilyo pa lang ang republika natin. Hindi lang 4, hindi lang 5. Kung ilan sila, yan ang paksa ng ating kwentuhan, pati na rin ang mga senador na nagkakainitan. Dahil sa maanghang na sagutan. At kung may mga eksena pa ng habulan na paminsan-minsan, katatawanan. Sa plenaryo man o sa hagdanan. Lahat ng pangyayari, kamakailan man o matagal na, lahat sa nakaraan, may banal at may hangal sa kabanatang ito ng History with Lord espesyal. Ang kasaysayan ng mga kudeta at mga pangyayaring nakakatawa sa Senado ng ating Republika. Dito tayo magsisimula sa paparating na pambansang halalan ng taong 1949. May 2 pangalan na nagkakagirian. Ang nooy Senate President Jose Avellino at ang bagong Pangulo ng Pilipinas na si Elpidio Quirino. Hindi sila galing sa 2 magkalabang partido, take note. Actually, sila ay mga miyembro ng iisang partido. Liberal Party member sila pareho. At si Quirino at Avellino ay nag-uunahan para masungkit ang nominasyon bilang opisyal na pambato ng LP sa pagkapresidente. At ang Partido Liberal noon ay nahati sa 2 grupo. May 6 na nakaupong miyembro ang LP sa Senado noon. Si Lorenzo Tañada, Vicente Madrigal, Jeronima Pecson, Emiliano Tirona, Fernando Lopez, yes, that Lopez, at si Pablo David. 2 lang ang mga nasyonalista, si Camilo Osias at si Hioloyo Amang Rodriguez ng Rizal. Ngayon, hawak ng Avellino Wing ang mayorya sa bilang na 11. Pero ang sangay ni Quirino ay tumawid at umanib sa mga taga-Nationalista Party para bumoto na tanggalin si Avellino at palitan ni Senador Mariano Cuenco.
Kahit anong subok niya, hindi na nakabalik pa sa kanyang dating pwesto, si Avellino. Oo, si Avellino yung nagsabi dati na, what are we in power for? Pero ang konteksto nun, dapat linawin natin, may pinagmumulan yun. So hindi na nakabalik si Avellino sa pagiging Senate President kahit ilang beses sumubok ng mga sumunod na taon. Noon namang administrasyon ni Ramon Magsaysay, ang naging Senate President ay si Hioloyo Amang Rodriguez ng Rizal. At noong 1953, siya ay naluklok bilang Senate President. Isang posisyon na hindi nawala sa kanya sa loob ng halos isang dekada. Hanggang isang senador mula Ilocos Norte ang kumodeta sa kanya noong 1963. Ang senador na ito ay isang liberal na tumalon para maging manok ng Nasyonalista Party sa 1965 elections. Kasi ang manok ng LP noon ay ang running for re-election na si Diosdado Macapagal. Okay, sino tong senador na sinasabi natin? Clue. Ang apelyido niya ay nagsisimula sa letter M at nagtatapos sa Arcos. Siyempre may senior. Okay, baka familiar kayo sa kanya. Ito pangalan niya, si Ferdinand Marcos Sr. na magiging Pangulo ng Pilipinas sa haba na higit pa sa tinagal ni Amang Rodriguez bilang Senate President. Nang tinalo ni Marcos si Macapagal, ang namuno sa mataas sa kapulungan ay ang senador mula Maynila na si Arturo Tolentino. Pero hindi rin ito nagtagal dahil si Tolentino ay napalitan rin ng isang kudeta at ang pinalit sa kanya ay ang Kapampangan na si Gil Puyat na nanatiling Senate President hanggang inabolish ang parehong mataas at mababang kapulungan nung martial law. 1973, 1 year after the declaration of martial law. Yan ang ibig sabihin ko. Incidentally, si Arturo Tolentino, kahit matinding kritiko ni Marcos noon, nung mga early 80s, lalong-lalo na, si Arturo Tolentino, dahil sa kanyang husay at talino, ay ang siyang pinili ni Marcos na maging running mate noong 1986 snap elections. At alam na natin ang nangyari dyan. Pero may isang nakakatawang sidelights ang nangyari kay Tolentino. At may kinalaman ito sa pag-take over ng isang 5-star hotel sa Maynila. Ilang taon naman matapos ang EDSA, sa panunumbalik ng Senado, si Jovito Salonga ang naging biktima ng kudeta. Siya yata ay pinakauna eh. Siya pinakauna talaga. Pero sa pagkakataong ito, may naiba. Dahil ito raw ay pagmumulan ng kahihiyan. Hindi para sa mataas sa kapulungan, hindi para sa mga nagsabwatan na si Salonga ay palitan, kundi kay Salonga mismo. Dahil sobrang kapitoko na raw sa kapangyarihan. A day of shame, a day of infamy, kumbaga, sabi ng isang senador. Kapitoko sa kapangyarihan doon sa Salonga, kahit talong-talo na sa bilangan, sa botohan. Nagkaroon na raw ng maayos kasi na usapan bago pa yung bilangan. Bago pa nagkabotohan, pero sa araw mismo ng December 12, 1991, ay biglang nag-iba ang galawan itong si Salonga. Imbis raw maging grasyoso na lang at tanggapin ang kapalaran. Di ba? Total, alam niya naman ang kasaysayan. Alam niya ang kalakaran sa ganyan. Alam niya. Pero pumapalag pa at pinaghalong drama sa mga taas-antas ng pamahalaan at komedyang pangkanto na pangmalakasan ang naging kwento daw niyan. Nagkataguan pa raw ng mace o yung mahabang simbolo ng kapangyarihan ng pinuno ng mataas sa kapulungan. At sinubukang magkulong pa raw kasama ang mga kaalyado ni Salonga sa kanyang opisina para hindi raw magkaroon ng quorum. Pero hindi niya alam kahit wala siya. Yung mace ay hindi naging problema dahil ginawa ng paraan
ni Ernesto Maceda. Nagpahanap na lang si Maceda ng iba at nangasiwa sa naging botohan para iluklok bilang bagong Senate President si Neptali Gonzales at ang iba pang mga bagong pinuno ng mga komite. Lingid rin sa kaalam ni Salonga, abay matapos mahalal bilang bagong Senate President ay nagtrabaho agad itong sila Gonzales at agad na ipinasa mga panukala tulad ng taxation scheme at ang sa mga pinakamahalaga, ang 302 billion pesos na national budget para sa taong 1992. Pero sa kabila ng lahat ng ito, nagdeklara sa media itong si Salonga na siya pa rin daw ang Pangulo ng Senado at wala ng iba. Ang senador naman na si John Osmeña ay humirit na itong si Salonga daw ay dapat na lang kaawaan dahil masyado raw nabulag ng kapangyarihan. Nga pala, kung bulagan lang ang usapan, alam nyo ba, nabulag ang isang mata ni Salonga. Habang sila ay may meeting de avance, ang Liberal Party noon, sa Plaza Miranda. Alam nyo na yung naging kwento naman nun, di ba? Hindi pa? Nako, isa rin sa mga nabiktima nun ay ang mayor ng Maynila na si Ramon Bagatsing. Ito nangyari kay Salonga noon. Dahil nagkaroon ng simpatya ang publiko. Landslide halos ang buong Liberal Party nung halalan ng 1971. Alam niyo sino natalo noon? Si Juan Ponce Enrile. Dahil nakaalyado noon sa ruling party, sa gobyerno, sa government party, ang nasyonalista. Okay, so metaphorically, ayon kay Osmeña, at ang iba pang bumoto na patalisikin si Salonga. Ito rong si Salonga, si Joby Salonga, ay nabulag masyado sa kapangyarihan. Pero ano-ano nga ba yung mga dahilan para si Salonga ay i-oust o palitan, patalisikin? Ito raw, ayon daw sa mga bumoto para palitan si Salonga, ang ilan sa mga dahilan kung bakit dapat na siyang palitan. Ang literal na negatibong approval rating ng Senado ayon sa survey ng SWS. Pangalawa, ang pagiging masyadong kontra daw kasi sa kahit anong mandato o gawin ng Malacanang. Palaging kontra ang Senado dyan. At dahil kakandidato sa paparating na presidential elections sa susunod na taon, ay hindi raw magandang tingnan, hindi raw ethical na maging bahagi si Salonga ng board na magkakanvas sa mga boto. Ilan lang yan sa mga dahilan. Siyempre, alam naman natin na may kanya-kanyang agenda. Ang kahit sino sa kanila. Kahit gaano pa kadakila ang pakay na sabihin nila. Hanggang ngayon din naman, di ba? Hindi lang kasing bulgar ng ginagawa nila tulad na ngayon. 1998, naging Senate President ang dating Chief Justice ng Korte Suprema na si Marcelo Fernan. Pero nagbitiw din dahil sa lumulubhang kalusugan. Ang pumulit sa kanya ay ang Senate President pro tempore na kalaunan ay formal ding nahalal bilang SP. At siya, yung alam ko na at least napapanood ko nun, ang natatanging senador na pinapayagang manigarilyo habang nagsesesyon ang Senado, si Blas Ople. Si Ople actually ay hindi rin nagtagal at bumaba rin mula sa pwesto dahil sa kasunduan nila ni Franklin Drilon na maghahati sa termino bilang Pangulo ng Senado. Term sharing, kumbaga. Pero noong Nobyembre 2000, dahil sa mga kontra-erap na galawan itong si Drilon, 13 senador ang bumoto para patalsikin si Drilon at palitan ni Aquilino Pimentel Jr. At sa kainitan ng erap resign na panawagan habang nag-i-impeachment trial, si Pimentel mismo ay nagbitiw din bilang Pangulo ng Senado. Dahil ito sa tinatawag na second envelope.
kung paano naging mitya ng isang pag-aaklas ang isang sobre. Nako, hindi kaya maulit yun. Pero ano yung equivalent ng sobre? Si Manuel Villar naman, yung Manny Villar, ang bilyonaryong Manny Villar, ang kauna-unang nationalista party member na naging Senate President since 1972 pa. Para namang issue dito yung parti-partido, no? At may term sharing din silang usapan ni Drilon. Taong 2008 matapos ang mahaba-habang panahon, nahalal bilang Senate President si Juan Ponce Enrile. Noong 16th Congress, si Drilon ang naging senador na nagsilbi bilang Pangulo ng Mataas na Kulungan ng 3 beses. Noong 2016, ang miyembro ng ruling party na PDP laban na si Coco Pimentel ang nahalal. Pero nagbitiw din para palitan ni Senator Tito Soto, ang Senate President hanggang sa pagtatapos ng Administrasyong Duterte. 2022 naging Senate President si Mig Zubiri na kinudeta rin pagkatapos ng 2 taon. Sa kanyang farewell speech, sinabi niyang alam niya ang tunay na dahilan kung bakit siya natanggal. I failed to follow instructions from the powers that be. And take note, may isang naiyak sa pagkakatanggal ni Zubiri. Hindi ang kanyang misis, hindi ang kanyang nanay, kundi isang kapwa senador din. At sinasabi niya, mahal na mahal niya raw si Migs. At eto ang pinilit kay Zubiri, si Cheese Escudero. Naging biktima rin ng kudeta sa kainitan ng kontrobersya. Sa sari-saring aligasyon, kasama ng bilyong-bilyong pisong korupsyon, tulad ng flood control scandal na bilyong-bilyong pisong halaga, at illegal campaign donations, at marami pa. Siyempre bilang Senate President, nung panahon ng impeachment, sa sarili, sumikat din siya sa kanyang sariling definisyon ng salitang forthwith. At mula nito alam na natin ang nangyari. Napalitan ni Tito Sen, na napalitan din yung nakaupo ngayon. At kung may biglang pagbabago na naman habang ginagawa itong podcast na to, abay, pasensya na lang at masyadong mabilis ang galawan ng politika sa Pilipinas. Ano, kaya mo pa? So, paano nag-uugnay-ugnay ang lahat ng mga pangyayaring ito noon sa mga nangyayari ngayon? Tingnan natin. At yan mga kapatid ang mahabang maikling kasaysayan. Mahaba at maikling kasaysayan ng palitan ng mga liderato sa Senado sa pamamagitan lamang ng sila-silang pagboboto. Ang kudeta sa Senado. Sana po meron po tayong natutuhan at sana po magabayan ang kailangan ng gabay. At hindi kailangan ng boses na nagtataasan at mga kamayan na hindi binabalik, hindi hinahawakan. At bilang pagtatapos, mga kapatid, isang tanong lang ang gusto kong iwan para sagutin sana ako ng kapalaran. Senate President Lito Lapid, kailan kaya mangyayari yan? At yan, ang History with Lord Espesyal. Tandaan po natin kung wala tayong kasaysayan, ay wala tayong saysay. Mabuhay ang nakaraan at ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan, kailangan ng salonpas ng katawan. Ako po si Lord de Vera pala. Pangalan ko yan.